Hello po. Ayun, thank you so much Coach Aida sa inyong pag-introduce sa atin this morning. Good morning po sa lahat na nandito. Welcome po sa lahat and welcome po sa mga bagong pasok at saka papasok pa lang. Ayan, so alam po natin yung pag-uusapan natin this morning. Ayan, grabe, July 2 na, napakabilis ng panahon, mga partners. Parang kailan lang? June, ngayon July na. Di ba? Wait lang ha, magse-share screen tayo. So, nag-continue naman natin si Coach Aida, so tuloy-tuloy na tayo para mabilis tayong matapos. Oo. Kasi ang training natin ngayon mga 5 hour. Papayag ba kayo? Ayan. Saglit lang ha. Bakit nawala yung... Saglit lang nawala yung... Yun, mag-share screen na tayo. I'm here. Up. So, share screen natin mga partners. Ready na ba kayo? Ready na ba tayong makinig ngayong gabi na yung bagong learnings? 'Di ba? Focus muna tayo sa training ngayon dahil tayo ang mag-speaker. Dapat mga full-timers natin, open cam. Kung kahit OFW, pag bakante naman, para makita ko na talagang nakikinig po tayo. No? So, maganda po tayo ng ballpen at papel. Sabi nga, daig ang think ang ink. Di ba yun natin yung sinasabi? Mas maganda tayo yung naglilista kaysa iniisip lang. Kasi kapag iniisip lang natin ngayon yan, baka mauntog tayo mamaya, makalimutan mo na yung sinabi ko. Sayang, baka yun yung magagamit natin sa negosyo natin mamaya sa paghataw natin. So, alam na pa niyo yung pag-uusapan natin to na this morning is about salesmanship. Ayan, so share naman natin yung idea natin dito regard sa salesmanship po. So, dito yung mga mahilig magbenta, yung magaling mag-sales, 'di ba? So, may mga idea na po kayo dito and ayan, nakikita na po ba? Wait lang ha, hindi ko pa na-shares. Ano? So, mag-comment naman po diyan ng I'm ready to learn. Ayan, para naman po ay ready na talaga akong ibagsak yung ating learnings, yung topic natin this morning. Ayan. Pa-comment naman po tayo mga partners para tayo ay makapag-umpisa na. Ayan. So, dahil na-introduce naman natin na ako as a speaker, alam niyo na po yung background ko, 'di ba? Hindi na po ako magpapakilala sa inyo and lagi niyo naman ako nakikita. Ayan. So, welcome to Blessing Salesmanship Training for this morning. Sa totoo lang po mga partners, yung blessings may ano po yan may meaning din po yan. Napakahaba at magandang training din yan. B stand for Basic Traditional Business, L Leadership, E in a entrepreneurship, S speakership, S salesmanship, I innovation, and N non-traditional, G goal or lalagyan na S goal setting. So yun, bilis 'no? So hindi ko pa yan training. So may terms na training po yan. Yung training natin ngayon is letter S, salesmanship. Ayan. So proceed po tayo 'no? Sino ba dito nakakaalam ng salesmanship? Pa-unmute po muna yung maingay para tuloy-tuloy po tayo. Ayan. Hindi ko na saglit lang po, ha. Hindi ko nababasa ng buo kasi may pictures. Diyan ako sa isa. Sa negosyo po mga partners, kailangan nating may sales. Dapat may sales. Bakit? Para may benta. 'Di ba? Hindi naman tayo nagnegosyo dito na kailangan walang sales. Dapat may sales. Dapat kailangan nating aralin ano ba yung tamang pag-sales, anong tamang pakipag-usap sa ating client, tamang proper answer, tamang pagsagot sa mga katanungan ng ating
customer or any client about sa pagbebenta or anything offer na service, 'di ba, product, 'di ba, kung ano man yung, nating sasabihin dapat po is na talagang nasa tamang pagsagot po para mapasali po siya or mapabili po siya sa ating binibentang product or service, mapasali po natin siya. Ayan, salesmanship is an art of selling good and service of the seller to buyer. It is seller initiated effort that provide prospective buyer with information and motivate and pursue them to make favorable buying decisions concerning the seller product or service. As ano po, as dahil experience ko po before ako nag-abroad, ano po ako, nag-work po ako sa sari-sari store. So, may idea ako how to sales, pero hindi naman po ako gano'n kagaling. So, dapat kanina po pinapanood natin kay Live Good, 'di ba, dapat gagawin mo talaga yung effort mo para makapagbenta ka is a good service. Halimbawa, may nagtanong sa'yo, "Ano ba yung binibenta mo?" Dapat may naisip ka ng tatanong, hindi ka na pa nag-iisip. Dapat masagot mo agad yung tanong ng buyer mo. Halimbawa, as a seller, okay, seller ng any product, kung magtanong sa akin ng how much, sasagutin ko yan sa PM ng diretso. So, sabihin mo yung totoo. Anong price, tapos nagtatanong siya ng expiration, sinasabi ko, tapos legit ba, legit, tapos talagang ginagawa ko yung effort ko kahit hindi ko man yan kakilala through chats, okay, mga partners sa na-encounter ko dito sa pagninegosyo ko as a seller, karamihan po ng aking buyer hindi ko yan nakaka-video call. But then, 'di ba, blessed tayo, bakit kahit gano'n pa man through chat papabili po sila sa akin dahil po a good communication. So, dito rin po sa ating pagdinegosyo kay Livegood, sabi napanood natin kanina, 'di ba todo effort po yung may-ari natin, niya ini-introduce yung mga product natin, ano yung content, ano ba yung kagandahan, bestseller po yung product natin. So, kailangan gawa ka ng effort, 'di ba? Kasi kung hindi mo gagawa ng effort or hindi ka nakatuon dun sa client mo na lahat ng tanong niya masasagot mo para, 'di ba, mapain mo sa negosyo natin. So, sabi diyan, buying decision concerning debt, but kung meron siyang mga tanong dapat masagot mo din po siya para in mo siya or mapasali mo sa service or ni-offer mo or negosyo natin. Salesmanship as a process of convincing people. Yes, nako-convince po tayo talaga ng people sa salesmanship. Kino-convince mo siya para mapabili. Paano mo siya mapabili ng items mo na kahit hindi mo siya kakilala actually. So, karamihan po talaga is sa akin as a seller 'no, ang karamihan ng buyer ko hindi ko talaga kilala. So, through Facebook, 'di ba? Kaya sabi ko nga, make a good communication po talaga. Kahit gaano pa kasuplada yan, 'wag mo siyang supladahan din. Ano lang, be patient lang, mahabang pasensya po talaga ang pag-aano ng mga ma-encounter mong makakausap. Ako, kahit sabihan ako na, "Legit ba yung negosyo mo? Baka scam yan, laki naman ng ang price." Sabi ko, "Puwede kang pumasok sa GC ko." Gano'n sinasabihan ko ng gano'n para ma-proof mo. And then meron din akong page, kung sali ka dun yung mga proof ko ng payment, and sa GCash ko ay sa Facebook, sa GCash yung mga payment ina-upload ko po yan. So, parang makita na gaano ka-legit yung business. So, ganun din po 'to sa business natin 'no, kaya mas maganda na yung mga transaction natin napo-post sa Facebook. Kasi kapag once tanungin ka, legit ba yan, siyempre ano mo, ano mo, tawag dito, i-background check mo yung Facebook ko, "Ma'am, sir, ano ba yung kausap natin?" Para po ma-convince po natin na sila, ngayon nag-iisip pa, para bigyan mo sila ng chance para ano sa'yo, background para mas tiwala. Huwag mo silang agad-agad pilitin kapag ayaw pa. Gano'n ang ginagawa ko sa pagbebenta or sa pagnenegosyo po dito kay Live Good. So, may natutunan po ba tayo sa salesmanship? Okey, make an effort. So, mahabang pasensya. Okey, kahit ano pang sabihin sa'yo na masasakit, 'wag mong batuhin ng masakit. So, gano'n po ako 'pag magnegosyo, kung ayaw, next ako. Bakit kung merong gano'n hindi ka matutuwa ka, bakit? Natuto ka dun, eh. So, next ma-encounter mo, iba-iba talaga ang ugali ng mga tao na makakasalubong or ma-encounter natin sa pagbe-business. So, grabe 'no, since 2019 till now nagse-seller po ako. 'Di ba, gano'n po ako kapasensya, kahit na wala bumili, tuloy-tuloy po ako.
So sabi niya ayan, pa-mute po yung maingay. Thank you. So next tayo. Yung So ayun, so pa-mute po sinong maingay. Ayan, para po tayo hindi ma-distract. Ayan, so I object ano ba yung layunin natin dito sa negosyo natin, pero about the purpose, the intention, the feelings, the opinions, 'di ba, consider the representing, lahat na po nandito. And bago that, and ta-topic po natin dito na getting rich was never easy, but it can be done, 'di ba? Sino ba nakaintindi dito? Paki-comment, 'di ba? Tulungan niyo ako, eh. Ayun, sa Itagalog natin 'no, sa English kasi 'yan. So, ang sabi po diyan, ang pagyaman po hindi po talaga easy. Pero habang may pag-asa, puwede nating magawa 'yan basta samahan natin ng tiyaga at sipag. Hindi lang naman sabing mabuhay ka, 'di ba, yayaman ka agad pero wala kang ginagawa, how paano mo magagawa na maging rich? Kung paano mo magiging tawag dito, maabot yung kayamanan or hindi naman as in kayaman, getting rich not easy. Lahat po ng bagay pinaghihirapan po talaga mga partners. But na kailangan din maabot din natin 'yan basta may sipag at tiyaga and do the right, 'di ba? Tamang ginagawa, tamang process at tiwala sa taas, bago sarili, be humble down and 'wag po tayong mapagmamataas, okey? So, yun po next tayo para makarami tayo ng ano, kasi napakahaba po talaga nito. So, may natutunan po ba tayo? Mabilis ba ako magsalita or okey lang ba, 'di ba, or mas bibilisan ko pa? Ayan, so dito ako magbasa 'no puro English tayo dito. So, mindset, objection is my friend. So, ano bang ibig sabihin nito? So, objection is a normal or common different in the fields of sales. So, isa-isahin natin 'no. Objections, normal lang po 'yan sa pagninegosyo natin. Halimbawa, nakapag-present na po tayo ng negosyo natin, 'di ba, hindi natin inaasahan na may walang tanong 'yan, dapat may tanong 'yan. Kasi mas maganda na merong mga na-object, normal lang po 'yan sa pag-sales, kahit anumang bagay na gagamit po yung objection po natin. Para mas matuto tayo paano gawing tama yung business natin and paano sumagot ng tama din po sa mga tanong ng client natin. And number 2, do not treat objection as your rejection, but as a form of interest, as an ugly form of reaction. So, wag po nating i-treat na as, objection yung rejection. Yan po yung pag-o-object po ng isang client sa ating malatanong po yan, okey? Yan po yung nagpapakita siya ng isang interested siya sa negosyo natin. Okey, para makapag-interact ka din, para lahat ng tanong niya masagot mo, possible na meron siyang i-potensyal na mag-join sa'yo. Possible po ha, may mga iba naman palatanong na hindi naman nagtutuloy. So, hindi naman po pare-parehas ang kausap natin, at least may objection, may mga katanungan. So, next encounter mo, yung mga tanong niya, alam mo na isasagot mo next time, okay? So, expect a lot of questioning, ayan, so relate po din dun. Mas maganda na habang po tayo nagpe-present sa business natin, mas maganda yung maraming questions. Bakit? Isa rin yan sa mga isang interested po sa client natin. Kasi paano mo masasabi na yung tao is interested kung wala siyang tanong, 'di ba? Pero sabi ko nga kanina, may palatanong na hindi interested, okey? Hindi natin nakikita yon. Kumbaga at least ginagawa natin yung part natin, nasasagot natin yung mga katanungan niya, so yun po yung maganda. Para mas mahasa pa tayo na kung may ma-encounter tayo, alam na natin yung mga sagot kung meron ulit same question as that, okey? Be prepared and practice and practice. Paulit-ulit lang po natin gagawin yon kasi negosyo natin, walang iba. Kumbaga, kung anong ginawa mo bukas, maghataw ka, bukas hataw ka. Hindi po natin na sasabihin na lulubog, lilitaw. O 'di ba sabi nga, sino ka dun, si Lily o si Lulu, 'di ba? Oo, may dalawang kasabihan dun. Kaya everyday kahit man wala kang prospect, meron tayong production everyday. Kaya nga be prepared and practice para everyday na meron tayong ginagawa,
is talagang matututunan natin as long as na tuloy-tuloy meron tayong mga next level up na. Ayun, so preparation, dapat ready ka. 'Pag sumali tayo sa negosyo natin, be ready, 'di ba? Para kung halimbawa, yung upline mo hindi mo ma-contact, hindi siya online, paano kung may client ka, anong gagawin mo? 'Di ba sabi ko nga kanina, practice make perfect. Kahit bago ka pa lang ngayon, bago pa lang tayo, kailangan nating aralin po yung negosyo natin para prepared po tayo once na nagkaroon tayo ng team organization. Kasi kapag nag-iisa ka pa lang ngayon, okey lang po 'yan. At least prepare ka. Pag-aralan mo po muna yung negosyo natin kaysa isipin natin mga partners na kumita agad. Dapat alamin po muna natin yung negosyo natin sa presentation lalong-lalo na, and then kung sa product siyempre may mga, client din na nagtatanong about sa product para prepared po tayo sa next, 'di ba? Yun nga sabi ko paano kung wala kang magamit na ABC rolls, paano yung client mo, sino mag-prepare not you ready, 'di ba? Kung nag-uumpisa pa lang tayo, yun po yung unang-una nating alamin. So yung presentation, na product, yung compliance, so lahat po yun. Okey, bago po yung income. Kasi the more na-learn natin yung process ng business po natin, to follow na lang po yung income. So, ganyan po ako nagsimula mga partners. Nung unang-una, okey nung sumali ako kay Livegood, hindi naman ako kumita agad, eh. So, hindi ako nakatingin. Although, kaya pumasok tayo sa business gusto nating magkapera, 'di ba? Oo, open naman, given naman po 'yan talaga, eh, lahat naman tayo gustong magkapera. But, may but ha, hindi ka magkakapera kung hindi mo alam yung pinasukan mo, kung wala kang katuwang, wala kang kasama o backup kung yung upline mo or yung mga business partner mo hindi mo sila ma-contact or busy po sila or di kaya tulog, paano na, 'di ba? Napakaimportante po mga partner na pag-aralan yung business bago isipin yung kita. Okey lang naman kung kita, at least natututo po tayo, okey? Then after that, to-follow na lang po yung income. Then eto po, may kasabihan si Sir Benjamin Franklin, "If you fail to plan, you plan to fail." Napaka-ano 'to 'no, ang ganda ng English pero parang ang hirap bigkasin 'no, parang baliktad lang. Sino yung nakakaalam diyan? Ayan, sabi po diyan, napakaimportante po mga partners ang magplano ng maganda. Kasi kung may iniisip ka nag-failed ka, eto mafe-failed ka, 'di ba? Pero sa pagnenegosyo kailangan yung mindset natin naka-align, okey? May vision, may plano sa grupo, hindi lang po plan-plan, okey? Kasi lahat naman tayo is perfect, but then kung iniisip nating magkaroon talaga ng financial success, may pagbabago sa buhay, may maabot sa buhay, gusto nating magkabahay, magkapera, lahat na po yun dapat po visionary or na-imagine na po natin yung saan tayo pupunta. Pero siyempre dapat iniisip natin 'yun, may gagawin po tayo as a teamwork, 'di ba? Nag-iisip po tayo ng magandang mga plano, 'di ba? Kausapin mga leader mo, coaches mo, partners mo, ano pa nga magandang idea, anong gagawing maganda sa grupo para magkakaroon po ng productive production or ano ba yung mas effective na paraan, 'di ba? Anong gagawin natin sa business, yung planado po talaga. And dito papasok po yung salitang smart. Siyempre magiging smart tayong mag-isip, ano ba yung mas maganda nating isipin, 'di ba? Ano ba yung mas 'di ba? M is measurable at achievable, realistic, and timely. So ayan, so next tayo, ang bilis ba? Ayan, sa pa-comment naman diyan, your learning guys, mga partners. Learnings po ba kayo, naintindihan niyo ba yung pinagsasabi ko? Ayan, kasi English po talaga, eh, grabe yung dila ko ba, ayan. So, grabe yung napaka-English tayo dito. So, thank you sa lahat po ng nagko-comment. So, may mga naintindihan po ba kayo sa mga slides na nabanggit natin, 'di ba? Ayan, so ito na preparation 'no, sa mga nagsisimula or sa mga old na. Kailangan natin 'to, pantay-pantay tayo dito kasi same matter naman na ginagawa natin yung negosyo. So, list down the frequently asked question and objection that we often
encounter. Halimbawa po mga partners, yun nga bagong-bago pa lang po tayo dito, siyempre gagamit po tayo ng mga, gagamit tayo dito ng ABC roles. But then may mga client na nagtatanong, mga ano, ililista mo 'yan. Para next time na ulitin ulit ng may client ka, alam mo na yung sagot. Kaya marunong po tayo talagang maglista, hindi lang panay-asa lang po tayo sa ABC rules 'no? O 'yun, so next time hindi po everyday na bakante yung apply natin, siyempre kailangan niya ding magkatao kasi lahat po tayo dito gustong kumita po. Kaya nga teamwork. Okey, so 'yun, tutulungan ka first, then kapag may client na kayo at first time mo nakapag-ABC role, kapag si upline tapos yung client mo nag-ano na sila ng objection, maglista po tayo. Okey, para next time matuto po tayo kung ma-encounter tayo at busy si upline, puwede mo ng, magaya or meron ka ng isasagot kung may client ka man na same din sa narinig mo sa pinag-usapan. Oo, okey ba 'yun? Ayan, so ask from your coaches and cross-line the proper answer to the question and objection. Ayun, kung gusto mo pa na mas maganda yung isasagot mo sa mga nalista mo yung mga objection ng client mo, puwede kang mag-ask sa cross-line mo, madagdag ideas din. Kaya nga teamwork 'no, 'wag sa pagninegosyo po mga partners, 'wag po tayong mahiyain. Mapalatanong po tayo para mas marami tayong malaman sa negosyo natin. Kaya gano'n po ako mga partners, kahit alam ko na yung bagay na yon, tatanungin ko pa rin. Kasi mas maganda yung nagtatanong para mas sure mo na tama yung gagawin natin. Okay? So clear po ba tayo? So ayan, so pa-type naman clear po, ayan. So formulate a proper and polite answer. Ayan, so dito naman po sa ano naman po, proper answer, kailangan kahit na sasabihin sa'yo ng client mo na, anong tawag dito, sasabihin sa'yo ng client mo, sa kikita lang kahit na hindi naman sa as in binastos yung pag-word niya, 'wag ka pa ring sumagot ng hindi maganda kasi nagnenegosyo po tayo dito, 'di ba? Hindi po tayo dito naghahanap ng kaaway. So, be polite lang po sa pag-answer kapag once na meron tayong client na hindi po siya magandang, magsalita minsan. Okey, sabi ko nga kanina, habaan po ang pasensya. Okey, 'pag habang pasensya, smooth ang blessings. Kapag hindi ka not control yung emotion, ewan ko na lang, ayan. So yun, madami tayong ma-encounter sa client natin. Ito po yung mga objection natin na kailangan nating sagutin para may idea po tayo. Kasi karamihan po mga babanggitin ko na-encounter natin 'to 'no, lahat tayo. So number one, 'pag meron kang client na inipresentahan or anything na may nag-a-ask pa lang, so gusto ko 'yan, kaso busy ako, wala akong time. So ano ba yung dapat nating sabihin kapag sabihin niya na ano, na gusto ko 'yan kaso busy ako, wala akong time, okey? So dito naman po mga partner, so sinasabi niya, so sabihin mo sa kanya, "Ma'am, sir, so sinasabi niyo po na magkaroon ka ng oras na puwede mo yung gawin yung business." Oo, so ang isang answer ko pa diyan, "Ma'am and sir, kung nagagawa mo pong magtrabaho sa amo mo na sila po yung pinapayaman mo, okey, what if mag-try ka sa business natin at ito yung isang shortcut, hindi naman natin expect, 'di ba? Shortcut na mas mabilis, gusto mong makasama din yung pamilya mo or ikaw mismo, 'di ba, magpayaman sa sarili mo, 'di ba? So, ipa-realize po natin, alam mo ma'am, dati rin po akong walang time, pero nag-try po ako sa business na 'to sa online kasi wala naman pong mawawala kung susubukan po natin. Ayan, so yun, ipa-realize lang po natin sa kanya and tatanungin mo siya, sige, lahat naman po tayo may pahinga lang, robot po tayo ng mga partners na walang pahinga. Ask mo din kung, 'di ba ma'am, kahit naman po OFW tayo ma'am or sir, talagang meron din po tayong mga bakanteng oras. So ask mo din ano ba yung ginagawa niya kapag free time niya. 'Di ba? Sabi ko nga kanina hindi naman tayo robot na, 48 ay ilang oras ba, 48 hours magtatrabaho? Posible 'yun,
'di ba? Hindi na lang niya priority or ayaw niya lang talaga. Okey, so kung talagang interested po siya, ipa-realize po natin or tanungin natin, "Ma'am, sir, siyempre binibigyan ka po ng rest ng amo mo or ano ba yung matatapos yung bakante mo or yung trabaho mo, siyempre nagpapahinga po kayo as kahit naman sabihin nating 1 hour bago kayo matulog kasi kausapin niyo pa yung family niyo, 'di ba? So may oras po siya. What if ma'am, magsubok ka sa ganitong ino-offer po natin kasi ganyan din po ako that time. So pa-realize po natin sa kausap natin. Okey, may natutunan po ba tayo dito sa gusto ko 'yan kaso busy ako at wala akong time. Ayan, pa-type 1 naman po. May naintindihan po ba kayo? Kapag wala ulitin natin, ayan. Oo, so 'yun. Number 2, gusto ko 'yan kaso wala akong pera. Ayan, na-encounter natin 'yan ng mga partner lahat ng objection 'no. So, sabihin natin sa kanya, "Yes ma'am, alam ko po na wala ka pang pera ngayon. Pero naniniwala po ako ma'am kaya ka nga napunta sa ibang bansa magtrabaho sinasahuran ka po ng amo mo. Pero ngayon ma'am wala ka pang pera ngayon kasi nga 'di ba? Oo, kasi inaantay mo pa yung date ng sahod mo." Pero kung sasabihin niya na wala na talaga, eh, wala pang sahod, eh, nakalaan na talaga yung pera niya, tanungin natin, "Pero ma'am willing po kayo gawan ng paraan." Parang ano lang po yan ma'am, emergency. What if ma'am may emergency sa family natin, nagkasakit, 'di ba ma'am gumagawa tayo ng, paraan paano magkaroon ng pera. So, what if this time ma'am, sir, gawan din natin ng paraan humanap ng pera para makapag-start po tayo. What if kung dito na po tayo maging mayaman or hindi naman magkakapera, 'di ba? Kasi negosyo yung usapan natin ma'am, sir, 'no? Hindi naman po kita niyaya dito para wala kang pera. Mas okay nga po ma'am, sir, na wala kayong pera right now, gawan niyo ng paraan makapag-start kayo sa negosyo para po tayo ay magkapera. Tama po ba? 'Di ba need natin ng extra income para hindi lang po yung sahod yung inaasahan natin, 'di ba? So ayun, so may natutunan po ba tayo mga partners? Ayan. So number 3 na po tayo, hindi ko linya yan, eh. Ayan, so ang daming naka-encounter nito. Na-encounter niyo ba mga partners? Hindi ko linya 'yan. Okey, sabihin natin, "Ma'am, sir, sa panahon po ngayon nag-innovate, 'di ba? Dati po ang mga tao nasa kalsada lang, yung mga iba marites lang, mga bata dati nasa daan lang din at nasa, bukid or anything sa naglalaro. Pero sa panahon po ngayon, ma'am, sir, nag-innovate na po ang technology." 'Di ba, sa panahon po ngayon kapag po kayo ma'am, sir, hindi pa po nakapag-try sa ganitong klase ng business, mapag-iwanan po kayo, 'di ba? Pero willing naman po kayong mapag-aralan ma'am. So, lahat po dito ma'am, sir, napapag-aralan naman po. Nasa priority or nasa willingness po talaga kung gusto niyong matuto sa isang bagay. Sabi may quote tayo 'no, "'Pag hindi mo sinubukan" ano ba tayo dun? 'Pag nun baliktad, 'pag ano ba yung term na yun nakalimutan ko tuloy, ayan, ayan. Ayan, so gano'n na yun. Ay, alam niyo na yun, sorry. Number 4, sige pag-iisipan ko muna yan. Ay grabe, daming ganito na na-encounter ko din mga partners. Kasi sabi ko nga ba kailangan pag-iisipan, isa lang yung isip natin 'no? Ay, naniwala kayo dun? 'Di ba, pag-iisipan ko muna, ta's naisip ko bakit pag-iisipan? Sabihin natin ma'am, sir, normal lang po na pag-iisipan niyo, okey? Kasi normal lang po 'yun, but may but ha, paano ma'am kung pag-iisipan niyo lang ngayon, para pong hangin pumasok po sa tiyan natin, lumabas po 'yan, utot na po ano, yung utot na po 'yan na mabaho na po. Parang gano'n po sa business, kung pag-iisipan niyo ngayon ma'am, 'pag hindi niyo inisip bukas, wala na po 'yun. 'Di ba? So, dapat kung na-sharean ka ng magandang opportunity, grab mo na. Kasi tayo naman po mga partners walang-wala na po, eh, bakit pa tayo pag-iisipan pa, 'di ba? I-grab mo na, sunggaban mo pa baka sunggaban ba ng iba, 'di ba? So, number 5, ipapaalam ko muna baka hindi ako payagan, eh. Kasi mga ganyan ipapaalam mo na sa asawa, 'di ba? Ang daming mga sana ipapaalam-paalam.
Pero sabihin natin, "Ma'am, sir, puwede naman po 'yun, wala naman pong problema." Pero kapag po kayo ang na-share-an at share sila hindi pumayag, siyempre hindi ka rin po kayo papayag. Pero ma'am, kayo po ang na-explain-nan, kayo po ang makapag-decide. But kung willing naman po yung nagpaalaman niyo na ipapaalam yung negosyo ay like sa husband or anak, parents po, puwede po tayong gumawa ng schedule together para ma-explain po sa kanila ano po yung na-explain ko sa inyo para po makapag-decide ka po ng mas better. So yun po, para wag po kayong makagawa or conflict na hindi magkaintindihan na mag-partner. So yun po yung isang sagot ko dito. Okey, so yun po yung alam natin. Sa number 6 po, baka wala akong mapasali diyan. Konti lang po ang kakilala ko. Okey, so sabihin natin mga partners, "Ma'am, sir, hindi po tayo dito politics," 'di ba? Hindi po tayo dito paramihan ng kaibigan or anything para ibotos tayo. 'Di naman dito mga politics, 'di ba? Para lang marami kang kakilala para iboto ka. So dito ma'am tatanungin mo siya mga partners, "Ma'am and sir, sa Facebook po 5K po ang friends. Posible naman po ma'am na wala po kayong mga friends doon and dati po ako ma'am nung sa simula po ako, akala ko hindi ko rin wala din po akong mapasali. So, describe ourselves mga partner para hindi po natin sila kokontrahin 'no, kung sasabihin nila 'yan, i-consider mo yung self natin, sabihin mo na, Ma'am and sir, ganyan din po ako dati, akala ko wala akong mapapasali, pero nung nag-try ako at nag-add friend ako sa Facebook, doon pala may natutunan ako at nag-add friends ako, nagdagdag ako ng kaibigan at do'n po unti-unti ko silang kinikilala. Okey, and then after that nag-post ako sa Facebook and nakita po nila yung magandang opportunity, nagtanong po at nag-create po ng building rapport or communication. Yes, sa tanungin mo, oh, 'di ba nakikipagkaibigan po muna, 'di ba? Then ayan, so dadagdagan ko lang ninyo yung mga kasagutan. So baka hindi ako kumita diyan. So sabihin natin, so 'di ba? Huwag po nating isipin na hindi po tayo kikita. Bakit po niyo nasabi na hindi kayo kikita? Wala ba kayong gagawin? Kung wala kayong talagang gagawin dito, ma'am, sir, hindi po kayo kikita. Pero tanong lang, ma'am, sir, ano ba yung expect niyo? Kikita po ba kayo kung wala kayong gagawin? And siyempre hindi ka talaga kikita kung wala kang gagawin. At kung may gagawin po kayo, ma'am, sir, siyempre kikita po kayo, 'di ba? Oo, 'wag ko yung expect ng kita ma'am, sir, kung wala kayong gagawin, but kung may gagawin po tayo, expect tayo na kikita. So, okey, simple as that mga partners. So, kaya 'yan, hindi ako kasing baka mo, mahiyain ako. So, consider yourself na naman kasi lahat naman dito as consider kasi nagsisimula pa lang po tayo. Sabihin natin, "Alam ko po ma'am, sir, ganyan din po ako dati. Hindi ko rin, alam 'yan, mahiyain ako, tsaka hindi rin ako mahilig mag-post, hindi ko rin sinabi ko rin na hindi ko kaya. Pero alam niyo ma'am, sir, dito sa ganitong klase ng business, alam niyo po ba na hindi po kayo mag-isa gawin yung business. Kasi bakit teamwork po ito. Halimbawa po ma'am, sir, OFW po kayo tapos kung meron pang kayong mga client at yung apply niyo po is nataon siyang full-time or anything kahit naman OFW, kung may oras po siya at marunong mag-present at nag-timing po yung client niyo na bakante po, puwede ka pong niyang tulungan. Ayan, so teamwork po. So dito sa pagkamahiyain, natatanggal po natin yung pagkamahiyain ma'am, kapag everytime po na nakikipag-usap po tayo sa mga tao na mga business partner natin and sa pag-attend ng Zoom training natin, oo. So, sabi nga sa panahon po ngayon bawal na po mahiyain, 'di ba? Kakapalan po natin yung mukha natin para kakapal din yung wallet natin. But, may but po ha, 'wag po mahiyain yung mahiyain na tamang proseso, okey? Hindi po sa masamang paraan, okey po ba? So, number 9, marami bang natutunan o ano lang, mabilis lang ba? Kasi marami 'to, eh, okey na? Number 9, mahirap 'yan, eh. Ayan, so magtanong yung client mo, mahirap 'yan, eh. Sabihin mo, "Ma'am, sir, sa panahon po mo ngayon po wala naman pong madali. Lahat naman po pinaghihirapan.
Kung OFW man siya, related mo din or kahit nasa employed man sa Pilipinas, relate mo din po siya sa negosyo, sa trabaho po niya. Ma'am, sa work niyo po ba hindi po kayo nahihirapan? 'Di ba? Balik mo din yung tanong niya, 'di ba? Saan ka ba mahihirapan sa business natin, gagawin mo lang man ito ma'am kung may work po kayo right now, puwede mo po siyang extra income or gawing part-time habang may work po kayo para naman hindi sayang yung oras natin at puwede ka pang kumita at willing kayong mag-aralan paano gawin ito, tuturuan ka naman po, 'di ba? Kung willing ka or interested ka, tuturuan ka naman po yung sino man po yung nakapagpasali sa inyo. Ayan, so provided ano naman po 'yun. So number 10, totoo 'yan, scam 'yan. So ang daming encounter 'no, sinong naka-encounter na sabihin sa'yo scammer ka, 'di ba? O sino naka-encounter niyan, scammer kayo, 'di ba? Ang dami nating naka-encounter na-encounter ko pa rin 'yan mga partners kahit na dito pa din, oo. Normal lang po 'yun, pero wala wala lang 'yun, smile lang, tawa lang. Tatanungin mo po sa kanya 'pag may nag-comment sa'kin sa halimbawa sa atin, sa comment section, "Ba't mo pong nasabing scam ma'am? Na-scam ba kita?" 'Di ba? Balik mo din yung sagot niya. Siyempre hindi mo naman na-scam, 'di ba? And then bago mo sabihin na scam ma'am, dapat meron kang proof na na-scam kita. 'Di ba? O paano niya sasabihing scam? Baka na-scam na po siguro siya sa ibang company, kaya po siya ay na-trauma na. Kaya lahat ng ma-encounter niya na mag-share sa kanya, sasabihin niya scam na lahat. Kaya kaya yung mga iba nating mga business partner, yung mga ibang ka-network natin, yung iba lahat naman po ng company maganda, ang tao lang po ang gumagawa ng hindi maganda, dahil sa pera. Nasisila po ang mga tao kahit malaki o maliit, i-scam po. Dahil ayaw po nilang bunot, ano tawag dito, na nasa dila ko 'yan basta ayaw nilang maghirap, yung gano'n na yung term, okey? Ayaw nilang maghirap sa kanilang ano, dugo't pawis. Gusto nila yung easy money para makapagkuha sila ng pera. Kaya yung mga legit, kagaya natin, nadadamay po minsan sa kahit okey naman po yung negosyo. Wala ng problema sa company, tao lang po ang problema. Kasi nasisilaw po sa pera. Ang pera po kasi grabe po yung attraction ng pera. Marami pong nasisira, hindi lang po sa pag-scam ha, marami family, friends, barkada, ang dami pong sa pera ang dami pong ano 'yan. Ayan, so number 11 po natin, mga nauna lang po ang kumikita diyan, pyramiding 'yan. So may chat lang ako nung isang araw, pyramiding daw. Tinanong ko siya, "Ma'am, ano yung pagkaintindi mo sa pyramiding?" Wala siyang nasagot. 'Di ba? Pyramiding hindi naman siya ano, hindi naman niya alam ang ano ang ibig sabihin ng pyramiding, 'di ba? So, ang sinabi ko na lang po sa kanya, "Ma'am, ang pyramiding is investment, hindi lang po sa nauna ang kumikita. Kahit na ka pa po na sumali dito, ma'am, sir, kung wala kang ginawa, hindi ka kikita. Kikita ka man lang pero maliit lang." Kagaya sa iba kung hindi ka humataw wala kang kita. Dito kay Livgood maganda po kasi meron tayong matrix 'no, pero yun lang po maliit lang. Pero kapag ikaw ay nahuli, kung humahataw ka daig mo pa yung nauna na hindi humahataw, kikita ka talaga. Gano'n po yung business natin. So gano'n lang po yung explanation natin dun sa client natin. So tatanungin mo, may experience na po ba kayo sa network kung sasabihin niya na sa nauna lang kumikita diyan, kung alam po natin yung objection diyan. Okey, so may natututunan po ba tayo or ano, nagkakaintindihan ba tayo dito? Pa-type 2 naman, Ayan, so grabe ang daming mga objection, question and objection. Okey, number 12. So marami na akong nakitang company or network na nagsara, okey? So sabihin mo, "Ma'am, sir, alam niyo po ba na hindi lang po networking company ang nagsasara?" 'Di ba? Siyempre hindi lang naman lahat, malay natin halimbawa po mga partners nag-rent ka sa ibang bayan, magkaroon ka ng store or kainan, sabi kainan na lang, restaurant, ayan. So, sa unang-una, marami kang mga customer na kumakain doon. So, una-una 'no, nung pag-open mo palang madami and the next month, bakit wala ka ng nabebenta, ang laki ng renta mo. Oo.
So, wala ka ng kinikita, yung kinikita mo kulang pa sa binabayad mo ng renta. So, dumadating yung point na nagsasara din po yung traditional business kapag wala po tayong sapat na pera at kapag yung business po natin is mahina po talaga. So, hindi na po lahat po ng networking nagsasara. Ayun, ang napakaimportante dito, i-take risks naman lahat ng bagay, be ready lang po. 'Di naman po natin hawak yung pagne-network natin. Yung company, sabi nga dun sa company natin last year, 'di ba? Hindi po natin inaasahan na akala natin tuloy-tuloy natin yung journey, pero ano nangyari? Nagsara, 'di ba? Oh, pero okey lang 'yun kasi hindi natin hawak po 'yan. Okey, number 13 po, may mga kakilala ako na sumali sa ganyan, hindi naman kumita. Okey. Oo, sige ma'am, sir tanungin po kita, yung pinagtanungan mo ba, nakilala mo ma'am, ano ba ang ginawa nila? Bakit hindi sila kumita? Baka wala silang ginawa ma'am nung pag-join nila, 'di ba? Siyempre paano ka naman kikita kung wala ka din namang ginawa? Baka nag-antay lang ng spillover kay upline, 'di ba? O baka sinabihan kasi na wala siyang gagawin pero kikita siya, ngayon nagtunganga lang din siya nung ilang months, sabihin niya wala siyang kita. Okey, dapat sa pag-share ng business natin, 'wag po nating sabihin na gano'n. Kasi lahat po ng negosyo may effort, may tiyaga po 'yan gawin po, talagang, ibigay mo yung best mo para meron kang mapasali. 'Wag po tayong aasa sa ibang tao. Tayo po ang gagawa ng success natin. Although, nandiyan po yung mga mentor, partners, coaches natin, sila po yung mga kasama sa journey natin. Sila po yung nagpu-push para sabihin sa'yo, "Kaya mo 'yan." 'Di ba, yan po yung upline, hindi po niya hawak yung pagiging success mo, kasama po natin yun sila sa journey natin. Okey, paano kung yung upline mo nanghina, bumitaw, eh, di bibitaw ka na din, nakaasa ka, eh, 'di ba? So, dapat ano lang po tayo mga partners, may kailangan tayong gawin sa negosyo natin, whatever it takes. 'Di ba? So, number 14, na-try ko na 'yan kaso hindi naman ako kumita. So, gano'n din tatanungin mo siya, "Ma'am, sir, ano ba kasi yung ginawa niyo after join? Baka 1 month pa lang siya nag-join, eh, hindi kumita, ayaw na, umayaw na." 'Di ba? So, "Ma'am, sir, hindi naman po tayo dito na nung nag-join po tayo, hindi lang po yung ano ba tawag dito, sa po, 'di ba, nagbitaw tayo ngayon, bukas meron na tayong income. 'Di ba parang munggo po 'yun, ngayon binabad mo, bukas sumubo na agad. Bukas bukas ulit, wala na, tayo na 'yun. Ang paintindi din, "Ma'am, sir, dito sa pagnenegosyo natin hindi lang po gagawin ng 1 month, 2 months, 3 months, it takes a lot of years. Kaya po ng mangga hangga't nandiyan po yung company at hangga't kaya mo pa, gawin po yung business." Ayan, so para po kikita po tayo dito. Kasi ang kita po is nagsisimula po sa kaalaman bago ang kita. Kasi yung minsan kasi yung mga iba, kaya mabilis mag-quit, naka-focus po sa income. Ay dapat naka-focus muna tayo. Although lahat naman tayo, sabi ko nga, given naman talaga lahat kaya nga nag-join tayo gustong kumita. Literal po 'yun, money. But may kadugtong po talaga na 'yun ng dapat meron tayong kaalaman paano gawin yung bagay para tayo ay magkapera. Kagaya sa'kin ngayon partner, hindi ko naman ipinagmamayabang 'no, maubusan man ako ng pera, okey lang, hindi ako nag-aalangan. Bakit? Alam ko na, may ideya ako how to mag-start ng negosyo, magbenta-benta ako, kahit may ideya ako sa pagbi-business, kahit wala akong work, 'di ba? Hindi naman tayo gano'n, kahit na konti, at least may ideya po. Kahit ma-zero man ako, magagawan ko pa rin na magkaroon ako bukas or next day. Kasi meron na tayong ideya, may kaalaman po tayo sa pagnenegosyo. Okey, so number 15, kumita ka na ba diyan? Okey, sa mga nagsisimula mga partners, gagamit tayo ng ABC rules para sa upline kasi meron na siyang ipapakita na resulta. Siyempre bagong-bago pa lang tayo, sasabihin magtanong siya agad ng kinita, oo. So isang sagot ko pa diyan, "Ma'am, sir, siyempre wala pa akong kita kasi kaka-join ko lang po sa negosyo na 'to. At kung share ko po sa inyo at kung nagustuhan niyo, kung sumali po kayo ma'am, sir, kikita ako." 'Di ba? So gano'n po yung sagot doon na isa.
And then kung hindi po talaga effective, use an ABC rules para gamitin mo yung upline mo para may resulta siya, para i-tee-up ka kasi kaka-join mo pa lang, na dun ka papunta na magkaroon din ng income. 'Di ba? Sabihin po din natin, "Ma'am, sir, nung nagtrabaho po ba kayo, nung pumasok po ba kayo sa trabaho, agad-agad bang may sahod po ba may sahod kayo? 'Di ba nag-work po muna kayo bago sahod?" Gano'n din po sa pagnenegosyo. So, mag-start, mag-join, hatawin, mag-work, and then bago kikita. So, gano'n po 'yun. Make and sacrifice po talaga, madami. Number 16, total na pautang, sali ako, pakain ka naman diyan. So, okey lang naman po mga partners na pautangin mo siya, but yung 2 days na sabihin niya talagang interested siya na sasahod ako this ano, para lang makaabot siya sa cut-off, okey lang naman. Pero kung nakikita mong talagang umaasa lang siya sa'yo na uutang talaga na wala ka namang aasahan, huwag kang magpautang kasi mababaw po yun na commitment na sasali kasi baka sayang lang yun, na pinuhunan mo wala man siyang committed. Kasi kapag hindi talaga nating sariling puhunan yung pagbi-business, parang okey lang na wala kang gagawin, bukas gagawin mo siya, ngayon litaw, lulubog, lilitaw ka kasi hindi mo puhunan yun, eh. Mas okey tayo ang mamuhunan kaya iisipin natin, i-workout ko 'to kasi namuhunan ako, tama po ba? Ayan. So, next tayo malapit-lapit na tayo, may natutunan po ba dun sa mga pinagsasabi natin? Ayan, pa-type 2 naman po diyan mga partners, gising po ba ang lahat? Ayan. So, baka gusto niyo pang mas babagalan ko, ayan. So, number 17, bini-brainwash lang kayo diyan. 'Di ba halimbawa nanghihina na yung mga partners natin, siyempre kailangan natin yang ano hindi naman tayo tao lang naman tayo ng mga partners. Mga ano nga, mga alaga nating mga hayop nakakapagpahinga din yan, eh, mapapagod din, eh. Sa atin, siyempre may mga pag-uusapan din na, may mga tawag dito, may pinagdaanan tapos yun mag-uusap-usap, ano ba yung, bini-brainwash natin, dito sa negosyo natin. Ano bang sinasabi natin para sabihin bini-brainwash natin, wait lang nalobat na yun. Ayan, bumalik na nalobat. Ayan, so balik tayo. Ayan, siyempre kapag, normal lang po na mapanghinaan tayo ng loob, pero sabi nga kung nandito ka rin lang man, finish mo na yung ano mo, linya mo. Puwedeng magpahinga 'no, never quit, 'di ba? Oo. So, gano'n lang po 'yun. So, kailangan nating ipaintindi sa mga business partner natin, ano bang kagandahan kay Livegood. Kakaiba nga 'to kay Livegood, eh. 'Di ba kapag nanghihina yung mga leaders natin, eh, 'wag natin ipakita na tayo din bilang as an upline, 'wag nating share na tayo din is nanghihina. Tayo po yung isang kumbaga as anong tawag dito? Tutularan ng mga leaders natin sa baba para po sila ay magpatuloy. Pero kapag ayaw na talaga kahit anong brainwash o motivation mo kapag ayaw, huwag pilitin. Okey, kung gano'n man ang desisyon, respect na lang po. Then makakahanap ng bago. Then ano yung pinagkaiba ninyo sa ibang company? Grabe ang disadvantage ng company natin like sa others po. Kay Livegood po mga partners, one account policy, low capital po ang pagkaiba. Sa ibang company ma'am and sir, napakarami pong accounts yung puwede mong i-avail ang product po, bibili ka ng product and yung account po paramihan ng account. Dito kay Livegood po is gano'n sabihin natin one account, napakamurang puhunan ang product, hindi po tayo dito obligado bibili or magbenta ng product, 'di ba? Alam po natin yung, disadvantage po 'pag nagtanong po sila. So, number 9 po magaling sa technology. O sabi ng so, pero interested naman po kayo, kasi tuturuan naman po kayo, wala namang bagay na hindi natututunan basta gustuhin po natin. Tama po ba? 'Di ba? Kung may paraan
'Pag gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. So, gano'n lang po kadali. And then gusto ko sana 'yan kaso ang layo, eh. Na-encounter ba natin lahat 'to? Ma'am, sir, sa panahon po ngayon online na po kasi nag-innovate na po tayo. 'Di ba? Mas mahirap ma'am kapag pumunta pa ako sa Kuwait or sa Kuwait man yung kausap mo or Saudi or sa Zamboanga or sa ano Isabela, 'di ba mas magastos po yun kapag ano po yun mini-meet up mo. Eh, 'di ba? Paano kung minit up mo hindi pa nag-join, 'di mas malaki ang nawala sa atin. Okay lang sa online kasi napakaganda sa online sumali man o hindi, wala kang gastos. Nawala lang sa'yo yung laway natin, okey? Pero posibleng mag-join, mas okey, wala kang gastos, eh, kumita ka pa tayo at may learnings pa, 'di ba? So, yun po yung napakaganda. Then, next slide. So, sa objection po mga partners, lahat po ba na-encounter natin yon, 'di ba? So, kung mayro'n pa kayong mga magandang sagot, so dagdagan na lang yung sabi ko and yun lang po yung alam natin and na mga sagot natin. Paghabaan ko pa, baka abutin tayo hanggang 7:00. Ayan, so practice with live prospect that we are comfortable with. Practice, practice, practice. So, make practice make perfect. Take notes of the objection that you will receive during your practice and discuss it with your coaches. So, pag-uusapan, may mga conduct training about sa business natin. Then, formulate answer to the question and objection. Yun, paulit-ulit lang po yung negosyo natin. Kung may mga objection, lagi po nating patatandaan yung magandang sagot sa mga client natin. Tapos, syempre, kapag nagkakausap tayo ng client, kapag may mga tanong naman matapos na, wag naman po palaging seryoso, no? Oo, mag-create ka din ng may ano din kayo, naka-smile or tumatawa o tamang ano, pagpasok ng ano, sa joke hindi lang yung bigla-biglang tumatawa ka, nagpe-present ka, tumatawa ka, hindi. After that, alam mo naman yung usapan na pagkatapos niyo ng close dealing, 'di ba, usap-usapang marites na, 'di ba? Kinukuha mo kasi yung loob mo nun, eh, pa konti-konting meron kang jokes, 'di ba? Ayun, so nagke-create tayo ng ano. Then dealing with difficult people, eto na, dagdag pa rin dito sa and then some ruthless prospect who aim to destroy our moral by raising exaggerated objection. If this situation arise, do not try to answer objection or a question, just polite answer as they're still interested. Oo. May tayong mga partners, yung mga client talaga na may mga bastos sumagot. Pero sabi ko nga kanina, habaan po ang pasensya, wag po natin silang ano, sunggaban. Kasi kapag pinatulan mo po yan, parang ikaw din yon, 'di ba? Hindi tayo gano'n, 'no? Kapag bastos po yun, parang hindi naman yung as in na bastos, sa bastos siya sumagot, anything iba-iba yung mga sinasabi sa'yo, huwag kang sumagot na balabag, use a politely answer. Tanong mo lang siya kung interested ba talaga siya, hindi, kung hindi, 'di ba, huwag nang ituloy. So, gano'n po 'yun, huwag po tayong magsalita ng kagaya ng sinasabi sa atin. Okay, then we must control our emotion. Kahit na inis ka ng sagutin sana yung mga gusto niyang i-question, dapat control our emotion. Kasi sabi ko nga kanina, hindi po tayo dito naghahanap ng kaaway. Naghahanap po tayo ng business partner, tamang tao, tamang, quality, ayan, hindi po quantity ha, quality business partner, ayan. So, yun din, next tayo, advance raise it first. Objection are defense mechanism of prospect who has the following situation. So, ayan. So, ano ba yung mga situation ng mga prospect natin na hindi po sila nakakapag-join agad? Lack of money. Eh, lahat tayo dito, sino yung ano dito, kulang ang pera? O, taas pa, ayan. Lahat ba dito kulang sa pera? Ayan. Okey lang po 'yan, at least ano tayo, malakas tayo 'no, walang sakit. May wala pong sakit, ayan. Lack of, money, kulang po sa pera, o 'di ba? So, lack of time, kulang po sa oras, baka kulang po sila sa oras, lack of skill sa kaalaman, and fear, takot po sila. So, mga ganyan po yung mga prospect po natin minsan. Kailangan nating ipaintindi sa kanila na
hindi po sila matakot sumubok sa ganitong opportunity. Kasi sa pag-abroad po 'di ba sumungil din po tayo mga partners kahit walang-walang pera nag-ubos tayo ng utang para lang makapunta tayo sa ibang bansa. Kahit wala na tayong time sa family, pero nagagawan din naman nagawan ng time makakausap din, eh, 'di ba? Oh, lack of skills. Dito po mga parts lalong-lalo na po tayo na dahil sa ganitong training sa online na po, may Zoom apps, 'di ba, attend ng attend para po mas matuto po tayo magkaroon ng kaalaman po natin. Then fear, 'wag po tayong matakot sumubok sa bagong opportunity. Baka kakasubok natin mga partners, baka dito tayo magkaroon ng resulta. Okay. Then next, always end the statement with a question that make the prospect answer yes. So kapag nag-uusap po tayo ng mga clients dapat yung usapan is nasa magandang ano, nagkasundo na kayo at hindi nag-e-end siya ng yung may hindi pagkaintindihan para meron kang chance na mapa-yes mo yung prospect na or clients natin. Okay, kung gusto mo siyang laging updated, puwede mo siyang i-tag or kung may GC ka ng client, puwede mo siyang i-add doon para meron siyang, tawag dito, updated pa rin po siya sa negosyo natin. Then formulate a different statement that will raise the concern they have in their mind, provide answer on the spot while you are talking to them. Ayan na, grabe yung mga English natin, So ayan, so dito naman po mga partners kapag po kayo nag-uusap na dapat focus ka sa client mo para kung mayroon siyang sagot ay pero mayroon siyang katanungan, ma-provide mo agad on the spot yung answer mo. Okey, huwag ka pong ano, focus ka lang tignan mo siya eye to eye kasi kung palingon off cam ka, on cam ka, di mo yun narinig baka iba masagot mo. So get as many yes as you can. And practice, practice, practice. Practice every day. May time ka. Okey, kung may time po tayo para mas matuto po gawin yung negosyo po natin. So, yun. Eto na, last na ba 'to? Ang dami 'no? Answering objection will be based on ano ba yung mga kailangan nating ma-question? Dapat high belief system. Dapat mayroon tayong tiwala sa negosyo natin, lalong-lalo na sa CEO natin, yung upline natin, sino ba yung nagpasali sa'yo dito, siyempre sa sarili mo, sarili natin, kailangan nating magtiwala para merong gusto mong may mangyari Yes, magkakaresulta ka o anumang gusto mong resulta is makukuha po natin. Last, ayun, sa learnings po is yung palaging uma-attend ng training. Kahit naman uma-attend ako wala naman akong kinikita, okey lang yun kasi learnings, eh, learnings. Learnings is a mother of repetition. Ano ba yun, tama ba yung term ko? Ayan, so kailangan po nating matuto sa business natin to follow na lang po yung income kapag marunong tayo at may kaalaman na po tayo sa negosyo natin at hindi na tayo palagi umaasa sa mga appliance or kahit na business partner na marunong para po tayo ay magkaroon din ng grupo. Kasi siyempre gusto mo ba na palaging mag-isa ka lang, ayaw mo mag-build ng sarili mong organization, 'di ba? Hindi na tayo papayag. 'Di ba kaya nga tayo sumali dito hindi lang mag-isa. So, bago pa lang, okey lang na umalala yung upline, pero hindi naman po habang buhay nandiyan 'yan. Kailangan natin magkaroon din ng initiative, umattend tayo sa training kahit 'di sinasabihan. Kasi ganyan din ako dati mga partner nag-uumpisa ako, may link na 'yan hindi pa ako sinabihan naka-in na po ako. So, ganito ako nagsimula bago po ako naging marunong ding magsalita sa harapan ninyo. Kasi sa ganito nahihiya din ako, nanginginig ano, ayaw kong magsalita kasi para bang natatakot ako sa sasabihin ko. Pero sabi ko nga, walang ano mangyayari sa'kin 'pag hindi ko 'to sinubukan. So attend ako ng training kahit inaantok ako, sige lang, naglilista ako lang sa notebook ko. Pagkatapos ng training binabasa ko pa 'yan. Tapos everytime sinabihan ako, "Ikaw mag-training," nabigla ako at tapos akala ko hindi ko alam, yun pala na kaya pala din natin. Kaya minsan inuunahan natin kasi na hindi natin kaya, pero kaya natin 'yan mga partners. Binigyan po tayo ng Diyos.
Okey, ng kaalaman ng mga ano man po. Meron lang po kailangan lang natin ng mga circle friends para i-push ka na gawin, 'di ba? Magkakahanap ka ng mga circle friends na paano tayo mag-grow sa business. Dapat hindi naman tayo yung mapili ng circle friends 'no? Yung tipong relate sa business yung mga kasama mo, hindi naman yung mga business, yung mga friends mo dati iiwan mo na, hindi mo naman sila iiwan, nandiyan pa rin 'yan. Pero sa pagbe-business kailangan mong palibutan yung sarili mo or yung more on ano talaga maraming idea. Kaya lumapit tayo sa mga mentor natin para mas may alam sa learnings, okey? Then number confidence yun, kapag alam mo na po yung kaalaman learnings dun na po lumalabas yung confidence natin. Dati mahiyain ka, ngayon naging walang hiya ka na, ayan. 'Di ba dati ako gano'n, oo, mahiyain talaga as in kapag hindi mo ako kausapin hindi talaga ako magsasalita, "Bahala ka diyan, oy," sabi ko. Mag-smile-smile ako kahit kausapin ng gano'n, 'di ako magsasalita. Pero right now 'no, baligtad na, malayo pa lang sa halimbawa do'n ako sa Hong Kong dati, meron man yung kakilala ko 'no, kakilala ko lang, ang layo-layo pa lang niya sinisigawan ko na, alam ko yung pangalan, alam mo para bang ano, malayo na yung narating, sinisigawan ko na. Dati malapit-lapit na yung kausap mo, hindi ko pa yan iniimikan, 'di ba? Malaking improvement kaya po dapat ano, lagi po tayong, nakadikit sa mga may learnings about sa business. Relate lang sa business ha, wala pong ibang intention kapag dumikit ka sa may alam sa business natin, okey? So experience mo na kapag na-experience mo na lahat yan meron ka ng ikukuwento. 'Di ba ang ganda po ng ano, sabi ko nag-uumpisa po ako talagang mga partners, wala nanginginig talaga ako para bang natatakot ako sa tao. Baka sabi ko baka gano'n parang yung salita ko napuputol, nabubulol, nanginginig. Sabi ko, "Online lang naman 'to, bakit ako nanginginig?" Sabi ko, normal lang talaga po 'yun mga partners. Pero nung nag-start po akong mag-share, nag-start ako ng sa nag-share ako ng paulit-ulit tapos naging host, okey, bago ako naging speaker, ayan. So, hindi ko po inakala na bakit ko nagawa yon na dati tagakinig lang, 'pag umattend ako ng Zoom naka-off cam lang ako. Ang alam nila tulog ako pero gising po ako. So, sabi nga nila sa'kin dati sa Hong Kong 'no, so sabi nila sa'kin na, "Tinggil ka, ang dami mong mga raket pero lahat na lang ginagawa mo." Ayun, grabe kasi yung ano ba, excitement ko na gawin yung bagay na yun. So, okey lang mawalan ako wala nga akong time sa family ko that time, hindi ako nakakatawag. Siguro once a month tumawag ako. Yung day off ko, tatawag sana ako pero magbi-business pa ako. Yun, makikipag-meet up ako, magtitinda ako, gano'n. Hindi ko pa sinasayang yung oras. So, minsan natutulog din ako kasi grabe ang puyat ko, walang tulog talaga. So, dun lang ako sa bahay natutulog tapos business din, ayan. Tatawag sa family 'pag may time. Then on your prospect question or objection, if not, you will be given the wrong answer and they will wonder why you give an stupid answer. Kaya dapat mas maganda talaga ang mga partners kung may client tayo 'no, nag-e-ABC roles. Dapat focus ka kung halimbawa palingon-lingon ka tapos hindi mo na narinig yung question niya, 'di ba? Hindi mo papaulit-ulitin mo dun sa client mo baka mairita siya, "Bakit pa inulit, hindi ka ba nakikinig?" Focus ka, titignan mo siya kung ano yung mga tanong niya, masagot mo po siya at mabigyan mo siya ng magandang sagot. Okey? Ayun. So, yun may natutunan po ba tayong mga partners? Matatapos na tayo 'no? So, pa-type 3 naman, are you learning guys, mga partners? Pa-comment naman diyan, ayan. I'm learning. Ayan, so patapos na partners, ilang oras na ba? Oh, napakaiksi lang pala, akala ko hanggang 6. Binilisan ko lang kasi. Ayan. So, thank you sa lahat ng mga nakipag-cooperate. So, matatapos na po tayo mga partners. Last slide na lang po 'to. So, I'm so fat. You're beautiful. I said I was fat, not ugly. Ayan. Ang ano ng English naman ito, 'di ba? Ng Tagalog niyan, sino makapagsalita ng Tagalog? Ayan. So, grabe. So, kayo na po yung ano diyan. So, to God be and honor. Thank you for attending and see you in next training. And thank you po sa lahat ng nakinig. I hope na meron po tayong natutunan
na-share natin for this morning, sa pinag-aralan natin. I hope din po makatulong din po sa yung pinag-aralan natin ngayong gabi. Ayan, so mag-stop sharing muna tayo mga partners. Ayan, tignan ko nga yung mga may learnings, naka-smile ba? 'Di ba, busog ba kayo ng learnings o nabitin po ba kayo? Ayan, may natutunan po mga partners? Kung wala ulitin natin, gusto niyong ulitin ko? Wag na, wag. Ayan, so yun, thank you so much sa lahat po ng umattend. Grabe 'no, thank you po sa mga OFW natin na dedicated na gawin at makinig sa training natin for this morning kahit po na busy, naka-audio lang, kahit off cam, at least talaga is dedicated sa negosyo na and committed na merong resulta na mangyari dito sa Live Good. Sabi nga kahit may mawala, meron ding parating na mga bago. Okey lang po yun mga partners 'no. Sabi ko dun sa post ko pinag-iwanan ka man lang nila, 'di ba, huwag kang iiyak kasi hindi pa sila patay. Ay grabe mali yun diyan, mali yun. Huwag kang iiyak, tatawa ka lang kasi is a journey lang po yun sa ano natin. So, and back to our host, Coach Ida ano, ayan, bago tayo babalik sa host, mag-picture-picture muna tayo. Picture muna tayo baka mamaya mag-left na sila yung ano natin, ano ako sa mata. Ayan, so sino po yung magpi-picture diyan?